mainit na balita, press na press pa. Sinisimulan ng babuye ng mga tambaluslos ang INC. Naku po, naku, hindi maganda yan. Alam nyo, kayong mga tambaluslos na nandyan sa kamera, ay nako, wag nyo simulan. Dahil ginawa nyo na ito sa isang relihiyon na KOJC, this time, ginagawa nyo naman sa INC. Naku po, hindi maganda yan. Ipapaliwanag natin mga kababayan kung papaano nangyayari at ano ho ba yung mga nangyari, bakit umabot na idinadamay na ng mga tambaluslos etong INC. Nako, nako. Kaya tuloy nag-react si Katunying. Alam naman natin si Katunying ay isa po yan sa mga vocal na nagsasalita patungkol ho sa mga issue sa lipunan at alam din naman po natin na siya po ay isang INC. Nako, 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 hindi maganda yan. Eto na, simulan na po natin. Manatbay, ano ba kasi nangyari? Ano ba ang, bakit mo ba sinasabing binababoy na di umano nitong mga tambaluslos ang INC? Ito, kasi ganire. Etong mga nakaraang araw, etong kanilang bagong artista, bagong artista, sorry. Bagong witness kuno na si Garma na dating nagsilbi nung panahon ng Duterte, meron sa kanyang testimony na wala sa hulog. Ano ibig sabihin ng wala sa hulog? Yung out of nowhere, ika nga. Out of nowhere, why do you have to mention that at bakit ka may dinadamay? Yung bang actually, sa totoo lang, noong una ko palang narinig to, napansin ko na yan. Bakit kaya niya binanggit yung INC? Ano kaya ang dahilan at kaya niya binanggit yung... Kaya, ni-research natin kung ano ba ang dahilan kung bakit nabanggit niya na kesyo daw, na nagpapahanap si Pangulong Duterte na pulis na taga-INC para magpatupad ng war on drugs nationwide. Ito yung sinabi ni Garma, pero bago po yan, kumuha muna kayo ng tissue. Tissue, alam niyo yung tissue? Ano nyo, baka mamaya pati kayo maiyak. Baka kayo madamay din sa pagdadrama nitong babae na ito. Ito, pakingge. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs. Ano nakakayak dun? Alam mo, hindi ko mag-gets talaga tong babaeng to. Anong nakakaiyak doon sa sinabi niya na ang sabi ni Duterte, maghanap ako ng pulis na taga-INC to continue with the war on drugs. Sa totoo lang, wala ngang illegal dun eh. There's nothing wrong. Why? Paulit-ulit naman sinasabi ni Pangulong Duterte yan eh. Bago pa nga po siya manalong presidente, sinasabi niya na yan, hoy! Kung ayaw ninyo maging madugo, wag nyo ako iboboto. Yun ang sinasabi niya. At kung gusto nyo naman, papatayin ko yung mga adik na yan. Papatayin ko yung mga... Yan, sinabi niya bago siya tumakbo. Yan po. At bago siya mahalal, yan na sinasabi niya. Kaya nga, di ba, may babala pa siya doon. Ito na ang huling Pasko ninyo. Sabihin, walang bago. Ika nga. Diyan sa pronouncement niya na yan. Bakit ka umiiyak? Hindi ko mag-gets eh. Anong kinaiiyak mo dyan? Alam naman na namin yan noon pa. Nagpapahanap daw ng pulis na taga-INC. Doon ka naiiyak? INC member ka ba? Mahal mo ba yung pulis? Baka naman. Iba kasi nadidinig ko. Baka naman. Yung pinapahanap sa'yo, mahal mo sa buhay. Diba? Ulitin natin sinabi niya. Meeting,
he requested that I will locate a PNP Oh. officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. Oh. Kailangan daw ang isang opisero na pinapahanap ni Pangulong Duterte di umano ay isang taga-iglesia ni Cristo. Dito na, sinisimulan ng binababoy ang iglesia dito. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs O, iyak mo pa todo. on a national Bakit wala luha yung iyak nito? level. Oh, ayun. Kasi remember, bakit ko ba sinasabing binababoy? Remember, ang diskarte ka dito kasi ng mga congressman, yung Kamara, ang diskarte nila dito, siraan si Pangulong Duterte by saying na may reward system na nangyayari upang patayin ng mga pulis ang mga inosenteng kababayan natin. Yun ang kanilang kwento, script, ika nga. Patayin yung mga yan. Magkakaroon tayo reward money. The more you kill, the more you get paid. Parang ganon. So sa madaling salita, insinuating na illegal yung inuutos ni Pangulong Duterte. Pero sa totoo lang, wala naman sinabi dyan na illegal. Wala naman sinabi dyan na patayin nyo yung mga inosente. Yun ang utos sa kanya. Wala sinabi si Garmang ganon. Ang sinabi lang, that could implement the war on drug nationwide, capable of this kind of war on drugs, di ba? Capable. Oh. I mean, masama po ba yun? Trabaho naman talaga ng kapulisan yun. Trabaho rin ng presidente na i-implement yun. Pero yun ang pinalalabas ng Kamara. Na illegal yung pagbibigay ng reward money, illegal yung kautusan na pumatay ng mga inosente. Yun kasi ang pinalalabas sila. Inutusan ni Duterte pumatay ng mga inosente. Etong pambababoy dyan. Kailangan talaga nila banggitin na ang pulis ay dapat INC member. Iglesia ni Cristo. Kayo mga taga-iglesia ni Cristo, dinamay na kayo. Ini-slight damay na kayo. Ibig sabihin, kayo daw mga mamamatay tao. Ganun ang datingan. Hindi ho, di ba? Huwag na tayo magpabali-baligtad. Bakit ang dating dito, madugo ang war on drugs? Ang utos ni Duterte ay madugo. Ang utos ni Duterte ay illegal sa pulis. Sino mag-i-implement? Kayo, mga taga-INC. Ibig sabihin, mga kababayan, kayo mamamatay tao. Nakikita nyo kung paano kayo binababoy? Yan ang sinabi sa inyo. Oh. Sige, obserba natin Ipapakita ko sa inyo kung paano kayo dinamay. Papakita ko. During Anong date yan? Nandun sa kaliwa. Kinuha ko mismo yan sa website nila. October 11. Yang salita na yan. Ano ba mga nangyari before October 11? Okay? Ano nangyari before October 11? Yung mga unang panahon, unang hearing, wala pang sinasabi si Garma na ganyan. Ang sinasabi niya, umiyak pa nga siya na sinasabi niya, wala naman ako inuutos na wala naman ganyan, wala ganyan. Kaya nga ho siya na contempt. Di ba? Kaya siya paiyak-iyak pa. Ngayon, umiyak pa rin siya pero iba na kwento. Sinisiraan na si Duterte at dinadamay na ang INC. Tama, mali. October 11. Ayan po, nakasulat sa ibabaw sa may kaliwang bahagi. October 11. Ano ba meron before October 11? Gusto nyong malaman? Eto po. October 3. October 3. Ayan po, post ng One News. Okay? Pero, sa Net 25, October 1. Ibig sabihin, hindi naman importante kung 1 or 3. Basta ibig sabihin po niyan, October 1 naganap yan. Okay? Ayan, Pero dito, nakasulat kasi, paid a courtesy call to Iglesia ni Cristo, Executive Minister Eduardo Manalo, yesterday, October 2. October 1, October 2, October 3. Hindi naman mahalaga kung eksaktong date. But, ang pinakamahalaga dyan, that is before during October 11. Nagigets nyo? Before October 11,
naganap ang meeting ni BP Sara Duterte at ng Iglesia ni Cristo na leader na si Manalo. Nakukuha nyo? Maybe na-trigger na kagad ito mga tambaluslos. Di ba? Oh, di ba? Oh. Eh, ang problema, sana kung yun lang. But there is more. Wait, there is more. Oh, ano sumunod? Pasok. October 10. Oh. Hindi po yan October 12, ba? Kasi baka sabihin ng iba, October 12 yun, nakasulat dyan. Eh, yung kay Garma, October 11. Oh, hindi po, ha? Yan po ay October 10. Nitong, kasi ito po yung post ni Senator Bongo. So, ibig sabihin, the day before October 11, which is yung kay Garma, before siya magsalita ng October 11, may naganap pang isa. Ano? After kay BP Sara Duterte, si Pangulong Duterte naman ang nakipag-meet. Ayan, oh. Nitong October 10, ayan, meron ng inisquarean ko na, oh. Bumisita si PRRD. Oh, ayan, nalinaw. October 2, BP Sara Duterte. October 10, Pangulong Duterte. October 11, binaboy na ang INC ng mga tambaluslos. Oh. At, eto, malupit. Yan sinasabi ko sa inyo. Ganyan ho, dumiskarte etong mga tambaluslos. Mga bata ni, di ba? Bata ho ni Crocodile. Ganyan ho. Nakita kasi alam nyo, ito laging sinasabi. Actually, kinikwento na ho yan sa amin. Di ko na lang sasabihin sa iyo. Basta isa sa mga Duterte nagkwento sa amin yan. Anyone daw na dumikit sa kanila, anyone na mapalapit sa kanila, ay talagang nai-insecure daw. Yan si tambaluslos. Nai-insecure daw sila, yung mga tambaluslos na yan. Dahil feeling nila, pag hindi ka kaibigan, kalabang ka. At pagkakaibigan ka ni Duterte, ng mga Duterte, definitely kalabang ka. Kaya nga, alam mo, meron niyang kwento dyan, meron akong congressman na kaibigan dyan, sabi nila, sila mismo sinabihan eh. It's either you're our friend or our enemies. Di ba? Friend ba kayo or enemies namin kayo? Kasi kung friend namin kayo, you have to support etong Quadcom investigation. You have to attack the Duterte. Or, di ba? Kaaway namin kayo, we will make sure we will attack you. Ibig sabihin, walang middle ground. In line with that, kahit nga po ako di ba? Sabi ko naman sa inyo naalok ako kaya lang, hindi ko na sasabihin kung sino yung nag-alok read between the lines, ika nga. Naalok ako Tumanggi tayo Tumanggi po tayo. Ano nangyari? Hindi ka namin kaibigan? Kalabang ka namin. Sige, ito demanda. Hindi ko na lang po sasabihin kung sino. Ganun Ganun ang usapan ngayon. Kaibigan ka? Okay. Atakin mo mga Duterte. Kalabang ka? Ay, kaibigan ka ng mga Duterte? Kalabang ka namin. Pagkakalabang ka namin, bababuyin ka namin. Kaya nga, eto. Kaibigan ka ni BP Sara Duterte? Kaibigan ka ni PRRD? Ano ang resulta? Ito ang resulta. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. So, tandaan ninyo yung kwento. Ang script nila, si Duterte nag-utos sa pulis o mga mamamatay tao na pulis na mag-e-execute ng EJK para sa mga adik. Yun ang pinalalabas nila. Illegal na utos, pinalalabas nila. Berdugo si Duterte. Sino gagamitin?
pulis na berdugo. Pulis na mamamatay tao. Sino ho yun? Iglesia ni Cristo. Kaya nga mga kababayan ko, Iglesia ni Cristo, di ba paulit-ulit namin sinasabi ito noon ng mga banateros? Yung ginawa nila sa KOJC, simula pa lamang po yun. Remember, mga kapatid naming Iglesia ni Cristo, kaming 5 banateros, we are not part of KOJC. We are not members of KOJC. Iba ho, hindi ho kami magkakarelihiyon. Iba ho ang aming paniniwala sa paniniwala ni Pastor Kibuloy. Pero bakit po namin pinagtanggol? Kasi nakita namin yung panggigipit sa relihiyon na yun. This time, sabi nga ni Boss Dada, kasama nyo kami. Kayong mga tagi-iglesia, hindi namin kayo same ng paniniwala, ng tulad ng hindi namin paniniwala ni Pastor Kibuloy. And yet, kasama nyo kami. Kasi mali po ito. Mali po na porket kalabang ka lang, porket hindi kayo na pareho ng politika o paniniwala sa politika at hindi kayo magkakulay, bababuyin ka na. Tingnan mo ang kasunod niyan. Sigurado ko meron na namang patay na mabubuhay dyan. Oo, hindi. Ito lang mga taga-iglesia, tingnan nyo. Sigurado ako yung mga dismissed case na meron kayo noon, for sure magigising yung mabubuhay yun. Remember, ganun ang ginawa kay Pastor eh. Patay na yung kaso na yun, dismiss na. Binuhay. Abay, daig pa pala nila yung mga evangelist na bumubuhay ng di ba? Kaya sigurado ko, one way or another, antayin nyo. Ngayon pa lang, sinisimulan na kayong dungisan. Babuyin, ika nga. Kaya sigurado ko, one of these days, ayan na, sinisimula na kayo. Kasi nga po, may picture kayong kasama si VP Sara Duterte at kasama ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At remember, 'di ba? Sabi ko nga po sa inyo noon 'Di ba? Naalala niyo noon? May mga nagsunog pa nga sa akin, akala nila hindi ako nagsasabi ng totoo. Totoo naman Meron pong mga nasa posisyon sa Iglesia ni Cristo na pinarating sa akin through a legitimate source. Very legitimate source. A politician. Tumawag daw sa kanya, tinawagan ako at sinasabing ilabas ko daw sa social media na ang Iglesia ni Cristo ay against sa PI, yung People's Initiative. Nagdalawang isip ako noon. Di ba sinabi ko sa inyo, nagdalawang isip ako kasi baka mamaya naglolo ko lang ho itong kaibigan ko o baka naman hindi talaga taga-iglesia yung kausap niya at hindi ho mataas ang posisyon. Pero sinigurado ko Sinigurado ko dun sa kaibigan ko. Itong kaibigan ko hindi nagsisinungaling sa akin. At ito, may mataas ang posisyon. Mataas ho itong taon to. Isa hong opisyal ng gobyerno. Mataas ho ito at sinabi niya, oo, pinararating talaga sa'yo. Nasabihin mo daw sa vlog mo na against sila sa PI. Ako sa totoo lang, kinakabahan ako nun. Pero nagtiwala ako doon sa ministro na kausap po nung kaibigan ko. Nagtiwala po ako sa kanya na parte siya ng leadership ng INC. Sabi ko, sige, dahil sinabi niya yan, sasabihin ko, pangahawakan ko yung salita ninyo. Inilagay ko yung pangalan ko dun. As in, sinabi ko, sige, sasabihin ko. Kasi, isipin nyo kung hindi totoo yun, sunog ako dun. Yung credibility ko bilang vlogger, wala na. Mahihirapan akong bawiin. Kasi sunog ako. Pero, inilagay ko kasi may tiwala ako dito sa mga leadership na Iglesia ni Cristo. Kasi sila pag nagsalita, talagang paninindigan. O, sinabi nila yun, pinanindigan ko. At, alam mo, yung mga sumunod na araw, yung mga bata ng tambaluslos, yung mga vlogger na bayaran ng mga tambaluslos, kinontra ko. Hindi daw totoo yun. Hindi daw totoo. Alam mo, sumunod na nangyari. After 2 days or 1 day, lumabas doon mismo sa programa na balita na istasyon ng INC. Kinukumpirma nila na hindi po talaga sila sang-ayon sa PI. Tignan nyo yung kwento Sino ba may pasimuno ng PI? Kayo mag-isip.
Sino may pasimuno ng PI? Alam naman po natin, according to the senators and with all the resources na nakita natin, news, walang iba kung hindi Kamara. At siyempre, si Romualdez mismo ang pasimuno ng PI. So, ito ang tanong. Doon kaya sa inilabas ko at inilabas din ng news ng INC doon sa, I think it was net 25. Sorry, hindi pala net. Oh, tama. Yan din. Tama ba ako? Tama. Hindi, sunod yun lang ako, tama ako. Sorry kung mali ako. Nandun doon sa istasyon na yon, istasyon ng INC, nilabas nila, nasabi nila, talagang totoong hindi sila pabor sa PI. Ang tanong, nagtanim kaya ng galit ang mga tambaluslos dahil doon? Tapos, na-trigger pa sila dito kay BP Sara Duterte at dito kay Pangulong Duterte na nakipag-meet sa leader ng INC. Sa tingin ninyo, magkakakonekta kaya yon? Kung sa tingin ninyo, magkakakonekta yon, comment kayo sa baba. Sabihin nyo, tama nga, magkakakonekta yon. Yung pag-against ng INC sa PI, pag ni Pangulong Duterte at ni BP Sara sa leader ng Iglesia ni Cristo, magkakonekta yan. At dahil doon, nagtanim ng galit itong mga demonyong tambaluslos na ito. Di ba ho? Oh. Ngayon, Banat Bay, OA ka naman. OA ka naman na nagagalit ang iglesia o nagre-react ang iglesia. Hindi na po sa akin manggagaling Mr. Kagalang-galang na Anthony Taberna, pasensya ka na, gagamitin ko lang sandali yung video mo. Kapiraso lang naman I-follow nyo na lang po si Anthony Taberna sa kanyang YouTube kung gusto ninyo. Courtesy po ng YouTube channel po ni Anthony Taberna ito. Pagpasensya mo na, Anthony Taberna, kunin ko lang yung kapiraso ng iyong sinabi. Kasi ang ganda ng sinabi mo dito Ang ganda talaga na dito mo, makikita mo nag-react na ang isa sa mga vocal na member ng Iglesia ni Cristo na nasa media. Ika nga. Ito pakinggan natin. Isang maga daw nung May something 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, ito with emphasis, kumuha ng police officer na na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo Ang totoo nga po nun, hindi po may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga minumura din niya ang Iglesia ni Cristo Ngayon, para sabihin niya kung totoo man 'yon na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yon. Nagigets ninyo? Dito, unang sinasabi ni Anthony Taberna, konti lang ang pulis na Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na ang mga opisyal. Ang nagsabi po niyan si Anthony Taberna na isang Iglesia ni Cristo. Konti lang. So in other words, sa dami-dami ng pulis, bakit i-specify ni Duterte na kailangan taga-Iglesia ni Cristo? So, ibig sabihin nun, si Garma o yung
gumawa ng script sa kamera ay sinasabi na kailangan ni Pangulong Duterte ng mamamatay tao na pulis. At kung mamamatay tao na pulis ang kailangan ni Duterte, kailangan niya ng taga-iglesia ni Cristo. Naintindihan nyo? Ibig sabihin po, mamamatay tao ang mga taga-iglesia ni Cristo. Yun ang pinalalabas ng script na yan. Kasi nga, it is very awkward for PRRD to look for an Iglesia ni Cristo officer or PNP officer. Kasi nga, sinabi rin ni Anthony Taberna na sa totoo lang, hindi naman malapit si Pangulong Duterte sa iglesia. Minumura pa nga daw, sabi nito ni Anthony Taberna. At the same time, lumabas din sa bibig niya, hindi nga minsan binoboto si Duterte, doong mayor pa siya ng mga taga-iglesia. Meaning, di ba alam naman po natin ng iglesia, black voting yan. The day before the election, naglalabas sila ng kanilang listahan. Lumabas na sa bibig mismo ni Anthony Taberna, hindi nga binoboto si Duterte. May mga pagkakataon na eleksyon, hindi siya binoboto. So, kung sa tiwala at pagiging ganon noong panahon na yon ni Pangulong Duterte, malabo. Tama, mali. Siguro nga, mas malapit pa. Kunwari kung totoo talaga yung sinasabi nila na ganon, mas malapit pa siguro mag-uutos si Pangulong Duterte. Garma, halika. Maghanap ka nga ng PNP na taga kay OJC. Kasi sanggang dikit ko yung si Kibuloy. O, di ba? So, sigurado ko, kailangan ko ng katiwala na mamamatay tao. O, di ba? Na gagawa ng masama. O, sabi nga, parang gano'n na pilalalabas kukuha ko ng taga kay OJC. Bakit? Hindi ko sinasabing masama ang taga kay OJC, Pero ang sinasabi ko, kasi magkadikit kami ni Pastor Kibuloy. Ganun kami nun So kung meron man akong ipagawang hindi maganda, hindi magsasalita yun. Kasi nga, dikit kami ni Kibuloy. Di ba? Mas posible, pero di ko sinabing gagawin ng mga taga kay OJC yan. Kasi, kasi nga, una-una, hindi naman totoo yung kwento na yan Hindi mag-uutos si Duterte na gumawa ka ng illegal para mapugsaan mo yan. Mga droga. Hindi. Alam niyo si Pangulong Duterte, siya talaga ay nasa batas. Kasi nga, abogado siya, alam niya kung ano yung batas. Hindi niya na kailangan mag-utos ng illegal. Ang kailangan lang niya sabihin, mag-utos siya ng mga matitikas na pulis. Sugpuin niyo ang droga. At pag naglaban, lumabang kayo. Yun ang lagi niya sinasabi. So, kung titingnan mo, walang kinaugnayan, hindi kaibigan, kaaway pa nga minsan ng Iglesia ni Cristo ni Duterte. Bakit? Sasabihin ni Duterte kay Garma, kumuha ka ng taga-INC. So, in other words, malabo. Malabo pa sa malabo na uutusan niya si Garma at sabihin niya, huy, kumuha ka ng taga-iglesia. Malabo. Imposible niya sabihin yun. Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin, imposible niya sabihin yun. Bakit binanggit ni Garma? Ayan na ho yun. Kasi nga, doon sa tatlong rason. Di kaya dahil kumontra ang iglesia sa PI, nakipag-meet ang iglesia kay BP Sara, at nakipag-meet ang iglesia kay PRRD. Hindi kaya yung tatlong dahilan na yon? Kaya, nung October 12, nagsalita si Garma at sabi sa script, idamay nyo ang iglesia. Kaya nga nagre-react na ito si Anthony Taberna Kasi parang wala sa logic tuloy. Di uman inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa,
Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ng iglesia, pagka ba merong ibang police officer, halimbawa, police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko? O kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim? O kaya naman mga born again, pumili ka ng mga born again? Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi gustong palabasin doon sa script kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro, sir. Eto, pasensya na, pero yun yung punto ng script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para mag-ano ng EJK at mamamatay tao, sino uutusan niya? 'Di ba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino daw yun? Taga-iglesia, taga sa inyo. Ganun ang ini-imply po nung kwento na yan. Mga kababayan, bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, Yan. nakasuhan, Yan. itinitiwalag po yan sa Iglesia. Agree ako dyan. Mayroon ako mga alam na ganyan eh, na mga kaibigan ko na taga-iglesia. Ano sila eh, pagdating sa rules, napaka-strict. Hindi nyo napapansin? Hindi yun naman wala ako sinasabing yung iba hindi ganun ha. Ang sinasabi ko lang dito, pagdating po sa rules, napakahigpit na iglesia eh. Sila nga ho pansinin ninyo. 'Di ba kahit ipilit na paaminin sila sino ang susuportahan nila, wala ka maririnig o magchichismis na oo sa baba siguro yung mga kwento-kwento sa barbero. Alam mo naman kwentuhan sa barbero tsaka sa mga inuman eh. Pero yung mga ministro nila, mga opisyal nila, never na lalabas kung sino ang kanilang inendorso at binoto. Bibihira po yan. Wala ho kayo talagang, alam mo yun, wala kayong, ako sa dami kong kilalang na kay Iglesia ni Cristo, every time tinatanong ko siya, sino binoto niyo presidente? Ang sagot nila, i-smile lang ka ng ganyan. Kasi, ewan ko hindi ako sure mga taga-iglesia kung totoo ito parang sa inyo, yun ay isang sikretong bagay na hindi pwedeng sabihin. Kaya kahit kaibigan ko, kahit mga kamag-anak ko, hindi nila sinasabi sa akin kung sino yung binoto nila, sino yung kinarga nila sa eleksyon. Ganun no sila ka-stricto. Kaya tama yung sinasabi nito ni Anthony Taberna na pag may tiwali sa kanila, pag merong gago at meron silang nalamang kriminal na sa kanilang grupo, talagang tinitiwali. Di ba? Ganun ho ang ginagawa. Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag. Tandaan ninyo, pati si Marbil, di ba, umamin siya sa isa sa mga speech niya na parang, inamin to ni Marbil eh. Narinig ko to sa speech niya eh. Na ito daw si Torre, parang sinabihan ng taga-iglesia ni Cristo na wag ituloy ang ginagawa dyan sa KOJC. Tapos, dahil sa pinili ni Torre daw, sabi ni Marbil narinig ko ito, na pinili ni Torre na ang kanyang trabaho, kaya daw siya tiniwalag sa iglesia ni Cristo. Parang pinalalabas ni Marbil doon, hero si Torre na paninindigan niya ang kanyang trabaho instead na yung kanyang relihiyon. Ganun daw ang kwento. Kaya siya tiniwalag. Yun ang sabi kwento ni Marbil yan. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo. May kinakailangan pong sa iglesia, opo. Meron pong ganong tuntunin sa iglesia eh.
Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Nako. Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo? Kasi wala siya sa wala siya sa Hulog. usapan eh. Yun na nga eh. O, di ba? Mismo si bagay din naman Attorney Taberna. Eto si Anthony Taberna, di ba? Mismo siya na nga nagsabi, wala sa hulog. Wala sa hulog, wala sa usapan. Bakit biglang pumasok yung Iglesia ni Cristo doon? May dahilan. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso Nako. o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Nako, ayan na sir. Yan na. Sa tingin ko sir, gumaganti. Gumaganti kasi doon sa PI, tapos may picture ba naman eh. Alam mo naman itong gobyerno natin na ito, praning ho sila eh. Alam mo naman, alam mo na yung praning talaga eh. Yeah? Praning. Anyone na dumikit sa mga Duterte, tiwalag. Tiwalag sa kanilang kulto. Hindi totoo yung may kulto yung mga tambaluslus na yan eh. Oh, may Panginoon silang, may peke silang Panginoon diyan eh. Tapos yung peking Panginoon nila merong may santo. Di ba? Na kailangan din inaalayan. Pag hindi inalayan, walang proyekto. O kaya kulto yung mga tambaluslus na yan sa kamera. Oh. Dahil na kontra, ayan na, napraning na. Oo. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia eh. Ganun po sa iglesia kapag ka may, alimbawa, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na. Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma eh. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, wag mo nang isama yan dahil sa ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh, kasi Sa madaling salita, walang connect talaga. Actually, ito nga eh. Ito Sir Taberna, pwede nga sanang tanungin eh, di ba? Binasa ni Garma yon. Kung talagang gustong linisin ng mga congressman ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, tatanungin kay Garma, bakit sa tingin mo Iglesia ni Cristo ang binanggit ni Duterte? Hindi kung ito sa akin let's assume na honest si Garma, na mapaka-imposible. Na honest si Garma, let's assume. Honest siya yung sa pagsusulat nung yan talaga yung narinig niya. Kung ikaw, isang congressman, na alam naman natin, Sir, Mr. Taberna, alam naman natin yan. Hindi naman kailaya na mga congressman sumisip-sip sa inyong Iglesia ni Cristo kasi kailangan nila sa boto yun. Importante yun. Hindi kaila sa kanila yun. So, kung wala ka lang intensyon na dungisan ng Iglesia ni Cristo, right then and then, questioning ka ng Kamara, ng mga congressman, sasabihin, sandali, huwag natin idama itong Iglesia ni Cristo. Anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo doon sa testimony mo? Kung gusto lang naman nila linisin ang pangalan ng Iglesia. Pero kung ayaw nilang linisin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, tatahimik lang sila. Di ba? So, I therefore conclude, Mr. Taberna, na talagang intensyon nila na dumihan ang imahe ng Iglesia ni Cristo, kaya hinayaan nilang banggitin dun yun. Kasi parang sinasabi ni Taberna na parang nabasa naman ng mga congressman yan Kung talagang gusto nilang hindi madama Iglesia ni Cristo, sasabihin na nila, wag mo na idama yan, wag mo na isama yan sa testimony mo.
Kasi that is so racist. Hindi. That is so discrimination. Di ba? Nagdi-discriminate ka eh. Pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Yan ang sinasabi ko. Walang ganunan. Yan. Walang ganunan. Ayan na. Bumitaw na si Sir. Oh. Mga kamera, mga tambaluslos, walang ganunan. Wag tayo mangganunan. Gusto nyo bang... hindi kasi alam mo, ito nga yung sinasabi ko sa inyo noon pa eh. Yung ginawa ng gobyernong ito sa KOJC, ang tawag dyan, testing. Testing the water. Parang sinasabi nilang, kasi tandaan ninyo, ang isang matagumpay na revolusyon, remember 1986, di ba, yung nangyari nun? Ang laki ng component ng church. Marami yan. From the people, the church, the media, and the military. Yan ang mga elemento ng matagumpay na revolusyon. At siyempre, yung huling-huli sa lahat, muka ng revolusyon. Ibig sabihin yung taong tatayo. Kaya ngayong huli, doon sila nagka-problema hanggang napilitan na si Cory Aquino na tumayo. Pero lahat yan, tinesting na nila. Binigyan na nila ng media, SMNI. Kukontra kayo, yari kayo. Kahit may prangkisa kayo, hindi kayo makakalabas sa telebisyon. Niyari ang SMNI. Tao, kita naman natin kung how they pay bloggers to influence people. Not, alam mo yun, na magbulag-bulagan. Church, KOJC, sinampulan. Kayo, mga church, lalaban kayo sa gobyerno, KOJC labas nyo. Tinesting nila yan. And somehow, they feel they succeeded. Kasi, nakuha si Pastor Kibuloy at naikulong nila, they think na nag-succeed sila. Ngayon, alam naman po natin, totoo naman to, alam naman po natin na napakalaking puwersa ng Iglesia ni Cristo, ang napakalaking masasabi nating impluwensya nila pagdating sa politika. As a matter of fact, kaya nga ho, alam mo yun, dati, totoo naman to, alam naman natin dati, di ba, na talagang nagsisip-sipan sila. Pero, napansin ninyo, mismong si Marcoleta, alam naman din natin, taga-iglesia, di ba? Na si Marcoleta, nung kumontra, tingnan ninyo, pinapanindigan nila, hindi, wala kaming pakialam kahit taga-iglesia kayo. Kaya namin kayong siraan, kaya namin kayong babuyin ng tulad na ginawa namin sa KOJC, kay Pastor Kibuloy. Bababuyin din namin kayo. Yun ang kanilang ginawang testing the water. So ito na, ginagawa na nila sa iglesia ngayon. Kasi remember, 2025 is just, alam mo yun, malapit na ho yun. Ilang buwan na lang din yun. And pag nagawa nilang mapasama ang imahe ng Iglesia ni Cristo, di ba? Ano sa tingin nyo mangyayari? Hindi, alam mo yun. Tandaan ninyo, yung kaso ni Pastor Kibuloy, dismiss na po yun. Nabuhay lang. Saka nakakita ng ganun. Kung gagawin niyo yun, sabihin nyo, ito, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi. Tama! Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang Relihiyon. pang-relihiyon. Correct. Alam mo ang sinasabi ni dito? Hindi nyo kailangan idamay yung INC. Kung may pulis, yung pulis lang. Wag na yung INC. Bakit nyo dinamay? Yun eh. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan.
alam niyo uulitin ko lang ha. Uulitin ko lang. Diba, magsasalita doon. Halimbawa lang to ha, sample ko lang ha. Si congressman ako, sabihin niya, o ikaw kasi ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well, anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Yung? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Alam mo, Sir Taberna, tandaan mo si Barbers. Si Barbers nga, pinuri ng pinuri si Pangulong Duterte. Bakit ngayon bumaligtad? Noong panahon na yun, isa yan sa mga lumalaban sa, alam mo yun, sa mga kumukontra sa war on drugs, si Barbers. Bakit ngayon? Tingnan nyo ginagawa. Kasi nga, sir, yung mga kaibigan ninyong congressman, pressured. They are pressured kung ano yung script. And I think, Mr. Taberna, the script clearly says na talagang idamay ng iglesia. Idamay na sila. Para ma-warningan na nga. Ika nga, ma-warningan. Oh. Kaya namin kayong babuyin. Kaya, sa darating na eleksyon, siguraduhin nyo akong bata ninyo. Hindi, kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, Mr. Taberna. Oh. Tulungan natin ang mga katulad ni Marcoleta. Ako talaga sabi ko sa inyo, isa yan sa talagang number 1 kong ikakampanya, etong si Marcoleta. Kasi marunong, yan ang, ewan ko po para lang po sa akin mapasensya na Mr. Taberna, para po sa akin, isa talagang simbolo ng pagiging iglesia ni Cristo itong si Marcoleta, kasi may paninindigan. Alam mo yun? Talagang pinanindigan niya. Kahit binaboy siya ng kamera, pinanindigan niya. Yan ako, sabi ko nga sa inyo sa dami ko kilala na politiko na yung talagang totoong may prinsipyo. Isa ito talaga sa hinahangaan ko si Marcoleta. Dahil nga din po, isa yan sa mga values na meron ng mga taga-iglesia. Ngayon, sinusubukang baliin sa inyo. Sinusubukan nilang baliin na, oy, huwag kayo magpakaastig, amin ang gobyerno ngayon. Amin ang gobyerno ngayon, wala kayo sa posisyon, kami namumuno, yung bata ninyo, ang kulit. Hindi siguro, napikon din sila kay Marcoleta, ang kulit ng bata ninyo, sasampulan namin kayo kung paano namin kayo bababuyin. Ay, huwag kayong mag-alala, Mr. Taberna. Tulad ng pakikipaglaban ng Banateros sa KOJC kahit hindi kami membro. Kasi naliniwala kami sa religious freedom. Yan din ang aming ipaglalaban kasama ninyo. Na kami po'y lalabad para sa Iglesia ni Cristo dahil mali po kasi talaga ang karapatan po ng Iglesia ni Cristo, ng KOJC, ng Born Again, ng Protestant, ng Mormon, ng Muslim, yung kanilang i-exercise nila yung kanilang paniniwala maging sa politika. Wala hong karapatan ng Estado na diktahan kayo. Wala ho. Kaya nga may separation of church and the state. Pero tila ngayon talaga kakaiba ang galaw ng state. Talagang dinidiktahan ang relihiyon. Ginigipit sa pamamagitan ng panggigipit. Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, para naman kayong ipinanganak kahapon. Kaya alam mo, napanood ko kasi itong live ni Taberna. Ang daming, may mga kumukontra sa kanya mga Marcos loyalists
Kasi siguro dahil nga naman sa mga stand ni Taberna before na hindi ko naman sinasabing siya ay loyalista pero may pagka-pro Marcos ang datingan. So marami siyang nakuhang follower na pro Marcos. Ang daming may mga negative na comment sa kanya diyan during his live. Tapos sinasabi nito, kita niyo no? Sinasabi nga niya pwede bang pakialaman ng congressman yung statement ng witness? Sabi nga ni Taberna, para naman kayo pinanganak kahapon. Ibig sabihin po, ako naniniwala ako from my heart. Na-scripted lahat eh. Pati yung pagdamay sa iglesia, scripted dyan. Kasi ito i-assume na natin na honest to goodness itong si Garma sa kanyang sinabi. At kung ikaw ay congressman, masisilip mo na kaagad yun. Na bakit mo idadama iglesia ni Cristo? Ba't di mo ilagay katolikong pulis, katolikong basta yung pumatay na pulis, katoliko ito. Bakit mo kailangan talagang i-single out na iglesia ni Cristo? So kung talagang congressman kang matino at wala kang intensyon na idamay o masira ang puri ng iglesia ni Cristo, right then and then, kahit nakasulat pa yan, babarahin mo na si Garma. Sandali, bakit kailangan mo sabihin ng iglesia? Bakit mo kailangan idamay yung iglesia? Right then and then, di ba? Barahin mo na kagad. Kaya lang, ba't mo babarahin ang kasama sa script? Kayo naman, para naman kayong pinanganak kahapon. Yan ang sabi ni Taberna. Anyway, basta, yun lang ang tanong natin. Bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Meron yan, sir. Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yun? Anyway, maraming salamat po sa inyo. So, ayan na po. So, nagsalita. So, ibig pong sabihin lang mga kababayan, bakit ko pinlay po yun? Hindi po tayo kasi yung sinasabi nila, OA naman yan na dinadamay, binababoy ang iglesia. Ayan na nga po. Nagre-react na nga po mismo sila. Sila na po nagre-react, sinasabi nila, may something dito, may something sa pagdamay, pagsisingle out sa iglesia ni Cristo. Anong meron? 'Di ba? Kaya subaybayan ho natin ito, bantayan ho natin ito mga kababayan. Marami po dito sa Banateros nanunood. Kayo po ay hindi membro ng KOJC, pero sinuportahan ninyo ang laban ng KOJC dahil naniniwala kayo sa kalayaan ng relihiyon. Diba? Hindi kayo taga KOJC, sumama kayo sa Banateros para ipaglaban po ang mga karapatan ng mga ordinaryong Pilipino na taga KOJC. This time, sumama din po tayo. Bantayan din po natin ang gagawing hakbang na pambababoy ng mga tambaluslos dito sa INC. Huwag din po tayong pumayag. Mag-ingay din po tayo pag sisimulan na silang babuyin. Ngayon pala, sinisimulan na silang babuyin eh. So, ibig sabihin po nun mga kababayan, samahan natin sila. Napaka-importante po niyan. Bantayan natin at magsama-sama tayo. Kaya nga alam mo, napakaganda nung plataforma ni Pastor Kibuloy. Di ba kaya nga siya tatakbong senador? Isa sa mga plataforma niya is religious freedom. Dapat talaga malinaw ang separation of church and the state. Dapat talaga malinaw ang kalayaan ng bawat Pilipinong mamili ng kanilang relihiyon at i-practice ito ng malaya. Okay? No matter what religion you are, yan ang ipaglalaban ni Pastor Kibuloy. Sana po, mga taga-iglesia, suportahan po natin to. Dahil alam ko before, merong mga yan eh. Siyempre, may mga differences yan eh. Pero ngayon, ipaglalaban ni Pastor Kibuloy ang lahat ng relihiyon na maging malaya, na huwag pakikialaman
nahahayaan magsalita kahit ho ito'y kontra sa gobyerno. Yun lamang po. At kami namang mga hindi rin kamembro ng KOJC, hindi kamembro ng INC, sama-sama ho tayo. Tandaan ho natin, ito'y hindi usapan ng relihiyon. Ito'y usapan ng kalayaan ng bawat Pilipino na magbigay at magpahayag ng kanilang saloobin. At huwag ipitin ang anumang relihiyon dahil napapraning lang sila. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita po ulit tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang